Nako, breaking news! Bakit nga ba tinawagan ni Mike Defensor itong si Senator Dante Marcoleta? Sabi ng iba, ito daw ay nag-aaway na silang dalawa dahil nga daw, itong si Mike Defensor, mas kinasuhan daw si Mike Defensor sa bilang donor yata no ng contribution kaysa dito kay Senator Dante Marcoleta, no? Parang double standard daw, no? Pero ba't nga ba tinawagan? No? Ito po ang aalamin natin ngayon. No? At dito malalaman natin talaga, himay-himay ulit, na talagang gustong-gusto nila kung paano gustong-gusto talaga nila malaman ang investigasyon ito. Kaso nga lang, binabaliwala ng mga nakaupo ngayon sa ating pamahalaan. Imbis na sila ang makatulong, sila ang mismo kakampi natin, sila pa parang bumabaliwala. Kung kalaban natin ang pamahalaan, hindi na ba natin totally kalaban, no? Parang wala naman sila sinasabing kalaban. Pero sa kinikilos nila, sa act nila, parang ganun lumalabas. Di ba? Sino pa tutulungan natin? Kung ang sila mismo ay ayaw sa investigasyon na to, kayo pa tayo nalapit. Taong bayan ng inapi. Kayo na kami nalapit. Wala na kami nalapitan. Ibig nyo palang sabihin, kawawa ang Pilipino sa panahon ngayon. Walang malalapitan. Walang masasandalan na. Di ba? Yan ang lumalabas eh. Eto, tingnan natin si Mike Defensor sa kanyang pahayag at tungkol kay Senator Dante Marcoleta. Defensor is now ready to field questions from our friends in the media. So who would like, please identify yourself and shoot the question. Sino mauna? Ako po. Ito. Yes, DJ Mendoza po from Net25. Sir, tanong lang po, nabanggit po ni Ombudsman Remulla noong nakaraan ng Friday na may isa doon sa mga pictures na ipinakita po ng 18 Marines ay manipulated dahil nakuha raw po yun sa panahon po ng ni Speaker po na si Lord Alan Velasco at yung panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pong magiging komento po ninyo dito po sa naging pahayag po ni Ombudsman? Ang sabi niya, manipulated. Kasi ang nadinig kong sinabi niya, yung picture na yan ay nangyari nung panahon ni Lord Velasco. Pero hindi naman niya sinabing manipulated yung picture. Meron po. Manipulated? Manipulado. Meaning, dinoktor yung litrato? Nakuha po yung picture na po na yun sa panahon pa po ni... Ganun lang. Apo. Pero hindi ginulo yung litrato. Okay. Ako'y nagpapasalamat kay Ombudsman Remulla dahil dito lang nagpapatotoo na yung mga ebidensya ay may katotohanan. Na itong mga delivery ng pera Tama. ay totoo. Kung anong panahon yan, kung sinong tumanggap yan, ilabas natin. Wala tayong dapat itago. Pero ang maganda dyan, sinabi niyang totoo. Ang ayaw ko kasing sabihin ng ombudsman, hindi totoo at peke yung mga litrato o gawa-gawa lamang. Yan. Tama. Ang nagsasabing peki ang litrato, mga bangag vloggers. May nakita daw silang kaldero doon na takip na hinahawakan daw ng isang lalaki katabi yung pera. Kaldero naman talaga yung hinawakan niya eh. Butega yung kita niya. Bakit daw may kaldero doon? May mineral water pa nga eh. May dispenser pa nga eh. May kaldero pa nga eh. Bodega kasi yun. Di ba? At sa bodega, lahat ng possible na makita mo, pwede mo makita sa bodega. Dito may bodega ako sa amin, makakakita ka ng mga bagay na hindi mo makikita sa natural na bahay eh. Kasi bodega yun. Di ba? Doon tiyatago yung pera. Doon siguro nilaripak, no? Kung sa sala niliripak yung pera, di makikita ng bisita yun. Makikita na kung sino man yun, baka may dumuo doon, di ba? So ako'y nagpapasalamat. Kaya ibig sabihin dito, si Boying mismo nagsasabi na totoo ito. Kasi sabi niya, panahon ni Duterte nangyari. So meaning, wala sa panahon. Hindi dito pinag-uusapan kung sinong panahon. Hindi dito pinag-uusapan. Dito si Mike, direct to the point si Mike dito. Ang gusto ni Mike dito, mapanagot kung sino yan. Kung gusto nyo, Administrasyon Duterte, imbestigahan nyo. Di ba? Walang problema. Basta sino ang nag-deliver kay tao ni Sal dito. Dapat yung Ombudsman Remulla tungkol dito at talagang dapat tingnan lahat ng litrato. Tingnan lahat ng litrato. Marami yung nagsasabi na hindi kami yan, hindi totoo yan. Nako, nakita ko yung mga ibang litrato. Magugulat ka kung JP, yung mga taong hindi mo Grabe. iniisip. Oo. Makikita mo. Oo. Makikita mo. Okay. Next question, please. Good morning, Congressman Mike. I'm Loli Acosta of DWIC, Aliw TV, Channel 23. Very quickly, classmates yung anak natin, si Miggy, from prep hanggang high school. Kuryente ka rito ngayong Boying, pati Pinky. Kuryente ka sa picture na ipapakita nila Mike Defensor.
Magugulat kayo. Yung mga taong hindi nyo ina-expect, makikita nyo sa picture. Hindi AI to. Di ba? Ipaano nyo, ipasuri nyo sa forensic. Kaya nga sabi ko sa imbestigahan nyo eh. Ni forensic, ayaw nyo eh. Ano, verbal lang, sasabihin nyo, hindi totoo yan. Ateneo. Nagkasala yung anak ko. So, pinatawag siya siyempre, ng dapat sagutin niya at pati ako as parent. So, ganun kasimple. Dapat, kung may kasalanan ka, papatawag ka. Iimbestigahan kung ano nangyari. Evidently, or allegedly, daming iniiwas nila na makarating si Congressman Romualdez. Question, what will it take para talaga lumabas siya to face the music? Thank you. Kung ang mga leader na katulad ni Kong JB ay lumabas na sa kalsada, tingin ko delikado na sila. But definitely, Legally, paano? kasi legally, ang proseso lang natin talaga is the ombudsman. Previous to that, it's the supposedly yung impeachment process kung papatawag yung mga tao. Another process is the Blue Ribbon Committee. Kaya kung sakasakaling si Senator Ping Lacson at nananawagan kami sa kanya, again, hindi lang doon sa 18 Marines, ipatawag niya yung sinasabi naming si Bersamin, Adrian Bersamin, at saka si Trigib Laybar ay ipatawag nila. Katulad ng binanggit ko, alam mo may 1.2 billion pa sa kanila. Hawak pa nila. At alam ng lahat na nandyan sa kanila. Kung may babalik to na punto ng ating bansa, ang laking bagay. O, tapos walang investigasyon. Nakakatawa, no? Bakit? May malalaman? Thank you. Next question, please. Ang daming eroplano nating makukuha sa Middle East para iuwi yung mga kapwa Pilipino. Oo nga. At teka muna, bago lang yung tanong mo, no? This is a hypothetical question, Bong Micah. If President BBM will re-energize the ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, for example, alisin na niya ngayon yung present composition, maglagay siya ng mga mas pasigasig at saka mas matatapang. Would you consider a position there? Kunyari, ilalagay Ano ba, ako? ilagay ka doon. Palagay ko. Tingin mo, tatanggapin. Hindi ako abot ng isang araw, tanggal din ako. Oh, kaya O resign. resign. Kasi yung kahilingan sa kanila na gawin lang na transparent, yung ganito, bukas na pag-hearing, hindi nga nila ginawa eh. O, napakasimpleng bagay na nainihiling ng tao, ng lahat, pati opisyal, na yung ICI magbukas ng hearing, hindi nyo magawa. Bakit? Ano yung naglolokohan tayo? Tanong nyo sa mga pangag-vloggers, bago sila bumatikos kay Senator Marcoleta, bakit di nyo buksan yung investigasyon ng ICI? Alam mo sagot nila? Ba't daw hindi tanungin yung ICI? Tingnan mo sagot nila. Di ba? Paiwas. Ang galing nila mambatikos, pero pag tinanong mo sa problema, ayaw nila sagutin. Di ba? Sasabihin nila, ba't ayaw imbestigahan? Sasabihin nila, ba't mo tatanong sa akin kung ayaw nila mag-imbestiga? Yun. Ang gusto lang nila, puro batikos. Pag sila na tinatanong, hindi sila makakasagot. So isa lang ibig sabihin nun. Hindi sila nang babatikos sila sa bagay na hindi nila alam. Bagay na hindi nila nalalaman. Hindi naman So ibig sabihin, nakikisaw-saw lang sila. So ibig sabihin, may tasking lang sila na makisaw-saw lang, bayad sila para lamang gulo. At sabihin, pro-China si Senator Marcoleta, nanggugulo sila may defensor, yan ang kanilang naratibo. sabi na pumiling sila kung kanina, pero yung magkaroon lang ng, bakit ng tao pa yun yung nangyaring hearing? Hindi nila na-accomplish eh. Paano pa yung maglalagay sila ng mga tao? I agree with you there. Pero syempre, kung iba ang position nun, baka ibang kalapasan, di ba? Kaya lang, medyo may pagka-anemic talaga yung ICI na yun. When we called out for an independent citizens commission, that was not our idea. Ma'am, can you please shoot the question? Yes po. Good afternoon po. By the way, this is Shane Pe po from National Media Association of the Philippines, the Philippine Event News TV, and our partner program, Pinoy Ako Pinoy Tayo in Melbourne, Australia. Dalawa lang po ang katanungan ko po. Bakit po kailangan pang isang kilalang broadcaster ang nakapag-expose about anomaly po ng flood control? Lalo na po yung 43 luxury cars nila Vizcaya. Di ba po yearly meron pong audit ang COA sa lahat ng government agencies? Bakit iba pa po ang nakapag-discover nito? Pangalawa po, ano po ang mangyayari po sa Pilipinas pag nawala si former President Duterte? Alam naman po natin hindi na po siya ganun kabata. Salamat po. Thank you po.
Yung kay Diskaya po kasi, di ba, even before na malaki yung hearing, sa akin po pagkakalam, hindi naman po ako involved directly. Nagkaroon na ng mga investigasyon and then eventually pinatawag sila. Ito medyo alam ko na nung makausap ko si Senator Marcoleta, ang sabi ni Senator Marcoleta, may lalabas at magtatapat at magtuturo. Previous to that, walang ganun eh. Naliligaw yung investigasyon. Pati yung coordinates na ibinigay ni Yusek Cabral, mali-mali. Sabi dito yung proyekto, pag tinignan yung coordinates, sa iba na pupunta. So the Diskaya affidavit was very critical. And I credit that to Senator Marcoleta. Siguro dagdag ko na lang yung kwento, di ba naalala niyo yung restitution? Sabi, ay hindi, bago ka maging witness, mag-sorry ka lang muna ng pera. Yan, dyan nila iniligaw ang tao sa restitution. Eh, yung mga tao naman, iba, mahihina, medyo mahihina. Kaya akala nila, kinakampihan ni Senator Marcoleta sa Diskaya. Meron ba naman kakampihan, gusto niyang ipapuntahin si Diskaya doon sa hearing at ipag-isa sa mga ibang senador. Di ba? Si Senator Blue Ribbon pa committee noon, si Marcoleta pa, ba't di nyo ginisa si Diskaya? Tanongin nyo. Kung talaga di ba? Saka hindi. Yung restitution na yan, napaliwanag na natin yan. Gusto nila restitution para hindi magsabi ng katotohanan yung Diskaya. Ang hirap naman sa mga Diskaya, naduduwag sila sa katotohanan, ayaw nila sabihin kung sino. Ang kapalit daw muna, WPS, kasi pag WPP, Witness Protection Program, may bodyguard sila, hindi sila mga buhay nila, makakapagsabi sila ng katotohanan. Kaso wala naisip ko nga bakit ang yaman, tama naman si Pepsi. Ang yaman-yaman ng Diskaya, ba't ayaw nilang kumuha ng bodyguard? Di ba? Yun lang yun Pero syempre, gusto pa rin nila Witness Protection Program para hindi makasuhan niya. Yun nga yun. Kaso, nakaisip sila ng paraan para pag umamin yan, dali tayo. Amo natin, yung boss natin, madadali. Kailangan mag-isip tayo ng paraan para hindi mapaamin yan. Yun nga, restitution. Kaya ayaw ni Senator Marcoleta, restitution muna. Alam niyo, nung una, sabi ko kay Senator Marcoleta, huwag ka na munang magsalita dyan, siguro. Sabi niya, hindi, kailangan ko itong sabihin. Mabilis na kwento. Si Alcantara, ang sabi niya, 30 billion ang pumasok na pondo sa district niya. Grabe. At 4.8%. Tapos sinoli, 100 million plus lang. Tuwan-tuwa sila. Ang galing talaga. Administrasyon, nagsoli ng pera. Biruin mo, sa billion-billion na pera ninako, 100 million lang sinoli. Tuwan-tuwa sila. Rolls Royce lang sinori, mga sakyan. Tuwang-tuwa sila. Big fish siya sa kanila. Ang galing daw ng administrasyon. Wow, ang galing, no? Ang galing. Ininsulto kayo, sinoli ka karampot. Payag ka. Ikaw nakikinig ngayon. Ninakawan ka 1 milyon. Soli sa'yo 1,000 lang. Payag ka, di ba? Ganun kayo kaing-ing. At 8% pala. At 8%, humigit kumulang mga 3 billion ang napuntang pondo ni Henry Alcantara. Ang isinoli lang niya, 181 million. Ito no. Kaya tama yun. So kay Diskaya. Pangalawa, tanong nyo kay Duterte, alam nyo, yan ang pagkakamali ng administrasyon. Madalas ko yan sinasabi, sa kasaysayan ng ating bansa, 3 ang matatandaan ng sambayan ng Pilipino na pagkamatay ng mga leader. Si Jose Rizal, sa Luneta, hindi naman po sa presidente, naging bayani. Si Ninoy Aquino, pinatay sa Tarmac, naging bayani. Eto si Duterte, kinidnap ng sarili niyang bansa, hindi pala bansa, kinidnap ng sarili niyang gobyerno, nilitis ng banyagang korte sa ilalim ng banyagang batas. Pag namatay po siya, magiging makasaysayan po yan at hindi makakalimutan ng Pilipino sa ngayon at ang mga Pilipino sa darating na panahon. Maraming salamat po. 3 more questions? 3 more? Oh, yes. Miss. Hi, good afternoon. Victoria Tulad po of ABS-CBN. Sir, dun muna sa Blue Ribbon hearing, sabi po ni Senator Ping, he is not closing his doors para maintindihan yung 18 ex-Marines. Pero sana raw yung statements nila reflect reality. He specifically pointed to the 805 billion pesos na imposible daw ma-deliver, so parang hindi siya realidad. Anong reaction niyo lang po doon? Ako ko po yung mismong affidavit na pinirmahan ng mga sundalo. Wala po ditong 805 billion. Wala naman. Yun lang naman ay sinabi nung kinikwento. And
Relay ko kung bakit ha. At sabi ng mga sundalo, ako mismo kausap, 3 times a week ang delivery sa Aguado at saka sa Forbes sa Makati. Ganyan kaing-ing yan si Pinky. Ganyan ang utak niyan, may kapasidad, ang iksi ng kapasidad. Ang minimum delivery is 500 million. Ang maximum delivery is 4 billion. So mag-average lang tayo ng 2 billion per delivery. So every ilang buwan po yun? September, October, November, December ng 2022. 4 times 3, 12 deliveries. Diba? 12 deliveries. Tama ba? Pagdating mo ng 2023, 2024, meron kang 48 deliveries. Kasi 4 times 12, 4 na linggo sa 2024. Tapos 5 months in 2025. Pag pinagtugtong-tugtong mo yun, ganun kalaki yung halaga. Ganun kalaki yung halaga. Tapos, pangalawa, bakit may picture? Kasi ako takang-taka, bakit may picture? Alam nyo, naging normal yung walang yaan. Naging normal yung pagnanakaw. Sabi ng mga bangag vloggers, yung mga nakikisaw-saw lang, ha? Bakit anya may picture? Pipicture na pa ba yun? Di may ebidensya sila. Ano ba naman kayo? Ayan ang hirap kasi sa inyo. Para kayong pinanganak kagahapon lang. Wala kasi kayong alam sa underground. Alam ng mga taong kalsada yan, ng mga tambayak. Kahit saan tayo makarating. Kahit ikaw gagawa ka ng, maliban na lang kung kayo gagawa ng kalokohan, dalawa lang kayo, huwag nyo na picturean. Pero kung halimbawa, ang paggawa nyo ng kalokohan medyo organisado, no, pipicturean mo. For ano yun? Ito, picturean namin to sir ha. Boss nyo si Saldi ko. Payag kayo, boss nyo si Saldi ko, tapos kayo, si Saldi nag-utos ng maraming pera maghatid. Wala kayo papakita kay Saldi. Iko-confirm ni Saldi kasi si Saldi, mananagot doon sa amo niya, sa Big Fish. Pag hindi niya pinakita, sir, okay na, confirm na, na-deliver na namin. Asan ang picture? Papakita mo yung picture. Di ba? Akala nila yung picture ng mga ginagamit nila noon, hindi magagamit sa ebidensya ngayon. Nagamit ebidensya ngayon. Maaring yung picture na yan, naglabas mga Marines. Okay, sa tingin ko, hindi pwedeng gawin ng Marines yan kasi nga SOP siguro nila, bawal picturean. Ang nakakapaglabas niya, malamang si Saldi ko. Malamang sa cellphone ni Saldi ko o sino man dyan sa messenger. Di ba? Ganun kasimple lang yan eh. Na may proof of delivery na. So, ang ginagawa, nag-deliver ako kay Kong JP, eto boss, ang picture, isi-send sa boss nila, isi-send kay Kong JP. Kaya magugulat kayo, anong hawak na ebidensya ni Saldi ko? Kasi ito, kanya-kanyang delivery. Kunyari, Kong, tayong dalawa, nag-deliver tayong dalawa dito, tayong dalawa, nag-deliver doon. Iba ang picture mo, iba ang picture natin. Tama. Lahat yung pumapasok sa isang Tama. chat group. Chat group. Ang nakakatakot nito, ito, tsorya ko lang to Di ba ang messenger pwede mag-save ng litrato? Tama? Tama tayo? Correct? Ang nakakatakot nito, itong April, di ba nagbabalang ata ang Meta, natatanggalin na ang messenger, through FB na lang ang messenger. Hindi ko alam kung isi-synchronize nila yung dating picture na may sisave pa or buburahin lahat yon. Panibago sa FB ulit na save. Paano yung mga na-save? Kasi sa messenger ako nagsisave ng picture eh. Kahit 2019 pa na ando doon pa yung mga picture, kalkali mo lang eh. Mareno mo eh. Kung sila nagsisend sa messenger, may group sila, tatanggalin yun. O kaya sa messenger, tatanggalin ng personal yun. So wala na ebidensya. Yan ang hinihinala ko, baka gusto talaga ni Pinky, April paggawin yung hearing. Kasi hinihintay nila tumagal, mas pag tumatagal kasi ang isang bagay, mas naluluma ang isang ebidensya. Mas nawawala, may mas nagbabagong isip, baka may bumaliktad pa, inaabangan nila. Kaya iyan ang kalamangan nila, pagdidelay ng investigasyon na yan eh. Baka tong FB na to, magsara ang company ng messenger, mawala na yung mga ebidensya. Ipapakita ng papel, Xerox, o printed, baka sabihin AI, manipulated lang. So wala na tayong source na ebidensya. Yan ang hirap. Kaya dapat ngayon, ebidensya talaga, imbestigahan. Kaso ayaw nila eh. Yeah? Yan. Proof of delivery. May ledger. Si Diskaya may ledger, if you recall. Si Saldico may ledger, if you recall. Ang bibigat ng ebidensyang ito na talagang ma-establish kung sinong nagnakaw. Hindi ba kung may ginagawa kayong, parang kasi krimen na to, kung totoo di ba? Kung nagdi-deliver ka ng pera ng gobyerno na ninakaw, you are in fact committing a crime, di ba?
it's a crime of plunder or bribery or whatever, di ba? Bakit nila nililitratuhan? Boss, kasi at that time, hindi naman nila alam na nakaw yun eh. Hindi nila alam. Hindi. Kasi si Tama. Sandy ko, di ba, negosyante? Oo. Oo. So how do they know na ito hindi mga campaign contributions kasi Tama. 2022, di ba? Tama. How do they know na hindi ito sobra doon sa mga Tama. ibinigay ng mga businessmen o yung mga nagpoponto sa politika at ipinamamahagi na lang doon sa mga kung sino-sinong congressman? How do they know that? Tama. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Ang So lahat, it could be plundered money from the national coffers, but it could also be campaign contribution. Tama. Tama ba yun? tama. Napakahirap kung script daw nila ano to nila Marines, pati nila Mike Defensor, napakahirap magkabisado ng script. Lalo pag ang magtatanong iba. At lalo pag may pressure. Pero gusto nilang humarap sa Senate, ayaw ni Pinky. Tapos sabihin nila script, may script na naman, hindi daw peke, hindi daw credible, walang kredibilidad. Wow! Ang hirap na itong kalagayan nila. Subukan nyo. Kahit sa mga 2 buwan, mahirap magkabisado ng script at haharap ka sa Senate. Aba, mabubuking ka. Ito hindi eh. Gusto nila humarap lahat, pati si Baligod eh. So, ibig sabihin, kabisado nila pangyayari. Pag kabisado mo pangyayari, isa lang ibig sabihin nun. Lahat na nangyari totoo. May ebidensya, may pinangahawakan. Tapos ano Ang pala? point mo lang, dapat imbestigahan. Kung si Mark Texay, si Paul Estrada, at saka 3 bang tao niya. Kaya yan, mga critical, Adrian Bersamin, Traigib Olaybar, Paul Estrada, Mark Texay, tsaka may 3 pang 8. Kasi ang nangyayari sa kanila ko, ang delivery ng kung sino man, kung contractor ba yun, dadalhin doon sa Valle Verde. Tapos, This is the house of Saldico. Saldico. Kung sila yung pera, ikakamanan nila, bibilangin, i-deliver na kay Saldi. From Saldi's place, i-deliver kung saan. Okay. Naalala mo, sinabi nila ni Gutesa, hindi ako nagsabi Ang sabi ni Sergeant Gutesa, isang beses po may nakita ko, ang nag-deliver mismo si Congressman Eric Yap. Grabe. Okay. Bagyo. Yung Bagyo yan, ano? Oo, 46 na maleta. I-times 50 million nyo. That's about 2 billion plus. Tapos daw, inakyat nila. Pag akyat, ibinaba. Sabi ko, bakit nyo inakyat ang dami-dami tapos magbababa kayo? Yung pala, nililitatuhan. Pag deliver, boss, delivered andito na. O pag deliver doon, ay bababa. O boss, delivered na ito sa inyo. Tama, oo. Sasabihin nila, ano ba yun, pinagod na nila. Natural, pera yan eh. Kahit 10, ako halimbawa, ako magnanakaw, ako kukuha ng pera. Ha? Kahit 10 beses na ipakit palaog yan, utusan ko lang yung mga tao ko, walang problema eh. May pera naman ako pagkatapos, milyon-milyon. Di ba? Basta mapicturean lang. Hindi kasi kayo nagtrabaho sa gobyerno, kaya hindi nyo alam. No, hindi kayo nagtrabaho sa gobyerno, kaya wala kayong kalam-alam. Sa gobyerno, kalokohan man o hindi, pipicturean mo. Proof Parang of gano'n. delivery. Yung di ba sa Grab at saka Lalamove, Oo. may proof of delivery. Yan. Yun. Okay. Next question, please. Sorry, follow a up. couple of questions pa po. Sir, so kahit wala sa affidavit nila yung 805 billion, kapag kinumpute yun, yung mga na-mention nyo, hindi aabot sa ganung amount? Sabi nila, lalagpas pa nga. Pero ako, ayoko magbigay ng mga spekulasyon eh. Ang aking apila kay Senador Ping, pakinggan lang niya. Oh. Diba? Kung Sabihin, nagbago na naman daw yung statement ni Mike Defensor, nagbago na naman yung statement. Hindi nagbago. Pinagtibay lang yung kwento. Hindi ba kayo nakakaintindi na pinagtibay yung kwento? Halimbawa, nagkwento ako, unang statement ko, pumasok ako sa bahay ni Juan. Pangalawang tanong sa akin, siya totoo ba yung pumasok ka sa bahay ni Juan? Yes. Hindi basta ako pumasok. Bago ako pumasok, tumanaw muna ako, nagpicture muna ako. Tapos sabihin mo sa akin, iba na kwento ko? Oh, akala ko ba pumasok ka lang sa bahay ni Juan, ba't nagpicture ka pa? Hindi. Pinagtibay ko lang talaga yung kwento. Mas ginawa kong detalyado. Ang hina ng mga to, gusto nila, kung yung narinig nila ng una, yung di marinig nila sa pangalawang tanong nila. Bakit? Ano to, pelikula? Di ba? Kung ano yung napanood mo, dapat yung replay, ganun din. Hindi ganun. Ang importante, yun nangyayari, kaya nga investigasyon mas maganda, investigasyon eh. Di ba? Yan, ganyan kautak ng mga yan. Yan nila Pinky. 1 gigabyte lang ang utak niyan. Mali doon, kung nakikita niya, may excessive, katulad si
Si Kong JB, sabi nga Huwag niya, natin 1 gigabyte, 1 terabyte na lang para mas maganda pa. hindi pala nila alam na plunder. Hindi talaga nila alam. Inosente na alam nila, yung boss nila ang sinabing mastermind na nagnakaw. Sila ngayon nag-deliver ng pera. Dito nila dinideliver ng pera. Mm-mm. Okay? So, their statement will stand sa Blue Ribbon Committee. Oh, definitely. Yung 18 Marines. I can guarantee you, pag nagkwento itong mga to, Vicky, parang hindi sila nanginginig, hindi nangangatal, hindi nabubulol. Kwento talaga Kwento. Na ito yung nangyari, ito yung nakita namin. Sir, sorry, on a different topic, yung sa COMELEC, basically parang absuelto si Senator Marcoleta and kakasuhan daw po yung mga donor, including you. Anong reaction niyo lang doon, sir? Alam nyo, Kong, di ba tinanong mo kanina, anong plano ko? Wala akong plano. Hindi ako tatakbo. I could have the chance to run. Last elections, hindi rin ako tumakbo. Pero ako tingin ko dapat magsalita na tayo dito sa nangyari sa bansa. Talamak to. Vicky, matagal ka na rin reporter. Ngayon mo lang siguro nakita yung mga ganitong reports ng korupsyon. May mga nangyaring korupsyon talaga. May mga problema. Pakurot-kurot. Pero ngayon lang to. Ngayon I lang agree with to. you, ngayon lang to. Na organisado na napakalaki. Napakalaki. Ang kaso ko ngayon, 5 na. Kahapon, pinuspinde yung aming negosyo mismo. Anyway, sasagutin ko yan sa DNR. Meron kaming negosyo, we have a license, at kami lang ang may lisensya sa Department of Environment and Natural Resources. Mining ba to? Quarrying. Quarry. Quarrying. Quarrying. Oo. Naintindihan ko yung mga taga-DNR. Mahal ko sila, naintindihan ko, ginigipit sila. Pero kailangan ko rin ipagtanggol, hindi yung aking sarili, pero yung mga empleyadong nawala ng trabaho. Nung nasuspend kami, we had to talk to them yesterday na kailangan magkaroon muna ng pagtatanggal sa trabaho. Nag-iiyakan kasi alam nila politika. Nag-iiyakan dahil alam nilang wala kaming ginawang mali. Pagkatapos, kinakasuhan nga kami nung kay Senator Trillanes, I believe, and General Anyo, ng isang salaysay na nanggaling sa kapwa nila sundalo. Na walang motibasyon, walang kinita, ang pangarap din at ang gusto rin ay ayusin yung ating bansa. Itong pangatlong kaso ko, natatawa ako. Sabi ko kay Senator Marcoleta kagabi, bakit kami nagkakaso, ikaw absuelto? Sabi nila nag-aaway daw, nag-DDS versus DDS. Diba? Ginawa yung DDS yung Mike Defensor. Ginawa yung DDS yung lahat na lang to, lahat ng mga to kumakampi sa Duterte, ang ginagawa nilang DDS Ganyan ka-impertinente yung mga yan. Yan akala nila nag-aaway si Mike Defensor saka si Marcoleta. Hindi nag-aaway yan. Kino-question niya lang yung ginawa kay Marcoleta at hindi ginawa kay Mike at ginawa kay Mike. Siya yung kandidato, yung sa SOSE, kami yung contributors, siya, wala nang cast based on the Piñera doctrine that he was still not a candidate. And yet, the contributors, nagkaroon ng kaso. Parang ano ba to? Ano ko ihantulad? May tumaan na matanda sa sa lugar ng hindi dumaan sa pedestrian lane. Nakita niyo yung tatlo, inalalayan niyo yung matanda. Kasi matanda Baka tamaan. Ang nangyari, yung matanda, hindi kinapuso ng jaywalking. Kayong tatlo nakasuhan ng jaywalking. Baka walang presyo. Baka walang presyo. Yung palagay ko. Kaya kami nagkakaso dahil nandun pangalan ko Kasi kay Senator Marcoleta raw, malakas ang pressure sabi ni May tinutukoy sila malakas ang pressure doon kay Senator Marcoleta May sa ibang doon sa isang news, ayoko sabihin ko ano news yun na isang religious daw ang nagpe-pressure daw doon. Yan na naman sila. Buti pa sila, yung mga yan, nagbibigay ng mga sila Pinky, kasama si Pinky dyan may pressure daw sa loob na nangyayari, tapos yung isa sa news, isang religion daw na malaki, nagpe-pressure doon sa COMELEC, yan ang hirap sa kanila. Nagbibigay sila ng mga bagay-bagay, wala pang investigasyon. Di ba? Pero ayaw nila mag-imbestiga. Di ba? Nanguhula lang sila. Manguhula yan si Pinky. Manguhula yan Senator Ping, meron daw siyang information na may naglalabi to be able to acquit Senator Marcoleta in the COMELEC. Kaya daw hindi mailabas-labas. O Kasi siguro, ano na siya?
acquitted na siya. di ba? Acquitted na siya, oh. Yun na nga, probably. Ako po yung nananawagan kung sino po naglabi kay Senator Marcoleta. Pakilabi Nailabi ka na na rin rin. po kami. Pakilabi na. Powerful yun. Isipin mo, Marcoleta, hindi na nga kinaya niya sarili niya eh. O tapos kung binaglabi man, powerful yun. Times 10 ni Marcoleta yun. Kung sakali man, ha? O, pero kakachismis nila, napaparanoid sila. Kahit wala namang ganun. Di ba? Isama niyo na rin po kami. Pero ano masasabi niyo dun, sir? Unfair? Of course, double standard. Ang Pinera Doctrine kasi, ang sinasabi niya, yung sabi ni Marcoleta kasi, noong panahon na tinanggap ko yung kulong, hindi pa official campaign period. Yun yung basis the legal basis of that. Pero sabi nung Comelec, tama, wala kang kaso. Pero yung nagbigay sa'yo nung panahon na yan, may kaso. Kung nagbigay kami sa nagtulong sa isang hindi kandidato, dahil hindi pa official campaign period, paano naman kami nagkakaso? And in truth and in fact, meron naman kami donors tax to that effect na talagang, para to show good faith, wala naman kami tinatago. So, yun nga, para bang yung nangyari, yung aso, walang kaso, yung mga tuta, nagkakaso. Actually, if my own take on this, Yung pala yung tinawag ni Mike kay Marcoleta kung ba't tumawag. Oh, sasabihin niyo magkaaway si ano. Hindi sila magkaaway. Sabi nag-aaway daw. Mike Defensor, kalaban na si Marcoleta, nag-away na. What? Talagang gusto nila pag-away kahit hindi naman. Comelec resolution is that the Comelec committed grave abuse of discretion amounting to a lack or excess of jurisdiction. Kasi you cannot do indirectly what the law requires of you directly. You cannot violate it. So if I were Congressman Mike, I will file a petition for certiorari before this. Okay, maniniwala ha. Hindi magkaaway si Mike saka si Marcoleta. Hindi magkaaway. Kasi pinapakalat nila. Ang gusto nilang naratibo ngayon, pag-awayin yung kampo sa kampo para paniwala yung mga tao, nag-aaway na yung mga yan, no? Huwag yun ang paniwalaan yan. Para ma-discredit lalo yung 18 Maris ni Mike Defensor. Kaya at saka din si Marcoleta, ma-discredit nila na huwag paniwalaan ng mga tao. Huwag baliwalain kasi nag-aaway-aaway lang yung mga yan. Ganyan ang bagong naratibo nila. Huwag kayo maniniwala. Supreme Court and ask them to reverse that para matanggal na kayo at si Senator Marcoleta na lang makasuhan. Walang kaso. Dismiss na kay Senator. No, it doesn't constitute jeopardy eh. It does not. Kasi administrative lang yung nature ng COMELEC resolution na yon. Otherwise, kung yan ay criminal, then the COMELEC can file, can treat it as a criminal offense. Pero ang tingin ko dyan, administrative lang eh. Hindi siya talaga criminal. And besides, even if COMELEC dismisses it, it is only at the stage of fact-finding and preliminary investigation. It cannot constitute a jeopardy. So walang double jeopardy dyan. It would have been different if the case was elevated to the court. It was the court that dismissed it. Oo. Anyway, yes. Sorry, last na lang po. Sir, bakit hindi nyo raw ni-report yung inyong donation, yung point ng COMELEC? Kaya kayo kakasuhan? And ano po ang legal action na gagawin? Yun nga, ang sabi nga ng Comelec na, pati nga si Kadante, ang sabi sa kanya, hindi siya candidate. So, hindi niya ni-report. Yung contributor, ang kinasuhan. So, I think, yun nga. Sino ka Dante yun? Si Senator Dante Marcoleta. Siguro. Standard talaga yung yung naging treatment ng Comelec. And, nasagot naman kami doon. Ako natatawa na lang talaga. Kasi parang pilit na pilit sa akin eh. Siyempre, ikaw yung kaya nila eh. Kasi ikaw yung sa 18 Marines eh. Sa madaling seta, may katotohanan lahat ng 18 Marines. Kasi sinisira si Mike Defensor eh. Di ba? Apparently kayo nakita. Sana naman kung ikukulong nila ako, huwag naman election related. Parang hindi matapang ang dating. So kaya hindi nyo ni-report, sir, kasi hindi pa kandidato si Senator Marcoleta? Yun yung nakita kong desisyon eh. Na parang yung Pinera Doctrine sabi he was still not a candidate. That was the one used by Senator Marcoleta and upheld by the COMELEC. Pero yun nga, kami naman tinamaan. Okay, maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Dito po tayo, nabusog na naman tayo ng mga aral, mga sitwasyon na kakaiba. Nalaman natin ang katotohanan, makabuluhang talakayan, isang masustansyang pag-uusap.
Maraming salamat. Ingat lagad kayo. Paalam sa inyong lahat.